Ayan, nilagyan ko na siya ng sibuyas, tapos yung karne. Tapos isasabay ko na din ang mais. Ayan, naglalagay kami ng mais para medyo may konting tamis. Yung iba naman hindi naglalagay kasi sabi nila sa bulalo daw yun. Pero para sa akin, masarap yan. Nagdadagdag flavor din. Ngayon, i-cover muna. Ano nga pala yung gamit ko? Pressure cooker para medyo hindi lugi sa sa gas, diba? Hintayin natin siyang kumulo, sumirit, at pag sumirit na siya, oorasan natin siya ng 10 minutes. Siguro okay na yun. Depende kasi yun sa uri ng ng karne. Ayan, tas tsaka natin siya buksan at titignan natin kung okay na yung lambot niya. So balikan na lang natin to. Ayan, at dahil nga habang naghihintay tayo dun sa pinapalambot nating karne, ngayon maghihiwa muna tayo ng patatas at pechay. Ayan. Live. Iwasan nga muna natin kasi medyo mabuti. Tapos kapag binalatan to, kailangan ibababad nyo sa tubig kasi nangingitim siya. Medyo takot ako dito sa filler na to kasi nasugatan na yung daliri ko noon. So, siyempre kailangan mag-ingat. Babad muna natin siya dyan. Medyo marami itong gulay ko kasi mahilig kami sa gulay. Yung tipong kahit konti lang yung meat na kinakain namin, basta marami yung gulay na halo. Pero minsan, binabawasan ko din kasi syempre, naman, masyadong exaggerated yung lasa ng gulay. Dapat nga 3 tali ng petsa yung ilalagay ko Pero, since naisip ko nga na baka masyadong exaggerated at hindi na malasahan na nilaga siya. Diba? Maririnig nyo nga pala yung sirit ng pressure cooker Medyo malapit kasi yung camera sa sa pressure cooker. So, rinig na rinig yung pagsirit niya. Pag slice natin mamaya, saka ko tatanggalin yung mga itim-itim. Kasi pag piniler natin siya, baka wala nang matirang laman. Ngayon, hiwain na natin siya. Yan, ganyan lang siya kalaki. Tapos tatanggalin na natin yung itim-itim.
ko pero okay na yan. Ngayon, hugasan natin siya kasi syempre, pag gantong galing sa lupa tapos fresh, di ba? Ayan. Meron siyang konting lupa sa dulo-dulo, sa may bandang roots. Minsan nga may uod. Pero mahahalata nyo naman yun sa uri ng sa kanyang pinakang pechay. Pagka maraming uod, yung maraming butas yung kanyang dahon. Siyempre, habang nag-heat tayo, kailangan natin mag-hugas. Ihugasan ko na para hindi na iipon yung gawain, diba? Mas mabilis pating kumigos pag malinis yung paligid. Nakakamoy na yung mais. Bango-bango. Yan, waiting na lang tayo. So, balikan natin ito mamaya pagka medyo luto na yung karne. Saka natin ilalagay yung patatas. Ayan, ngayon i-check natin kung malambot na siya. Malambot na yung karne niya. Charap. Ayan, malambot na yung karne niya. So, ngayon, ilalagay na natin yung patatas. Lagay na natin ang ating potatoes. Saktong-sakto lang yung lambot niya. Pinalambot ko lang siya ng 10 minutes. 10 minutes lang. Tapos, lalagyan ko na rin siya ng patis. Kung ayaw nyo ng patis, edi asin. Diba?
Hindi nga pala kami naglalagay ng Knorr cubes. Ayan, pakuluin lang natin siya at hanggang sa lumambot yung kanyang patatas. Takpan lang ulit natin at hintayin natin lumambot. Check natin kung malambot na ang patatas. Ayan, saktong-sakto lang. Ngayon, ilalagay na natin ang petsay. Lagyan na natin ang pechay. Yung iba pinapatay yung apoy kapag linalagay na yung pechay para hindi ma-overcook. Pero syempre, ang pagluluto, nasa sa inyo pa rin kung anong gusto nyo. Kung half cook lang po ba siya or overcook. Ayan. Ilubog lang natin para maluto yung gulay. At dahil dyan, sa huli nga po pala ako naglalagay ng paminta dahil ayokong mawala yung aroma ng kanyang flavor. So, sa huli talaga to. Ayan. Isa lang. Okay na yan. Tapos, papakuluin ko lang siya ng isang beses. Medyo ilulubog ko lang ha. Ayan. Medyo linubog ko lang. Cover ko muna. Tapos pag nag-boil siya ng isang beses, papatayin na natin yung apoy. Medyo matagal siya kumulo kasi ang dami ng gulay. Sobrang dali lang magluto. As in, nakaka-enjoy. Pero pag syempre madami, ganun, hindi naman mawawala yung nakakapagod, diba? Ayan, parang magbo-boil na siya. Since medyo maaga pa nga para sa lunch namin, papakuluan ko lang ito ng isang beses, tapos papatayin ko na yung apoy kasi maluluto pa siya dun sa init na sabaw. Siyempre, tikman nyo kung anong lasa. Kayo na rin bahala kung gusto nyo lagyan ng pampalasa, like Magic Sarap, Knorr cubes. Ganun. Ayan na siya. Okay na yan kasi sobrang init na nung sabaw. So, maluluto pa yung gulay. So, dyan na po nagtatapos ang aking special nilagang baboy. Maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Kita-kita po muli tayo sa mga iba ko pang content na gagawin. Ayan. At happy lunch sa inyong lahat. Bye-bye!